Naglalaki ang alon na bunso ng storm surge ang humampas sa seawall ng Manila Bay noong kasagsagan ng Bagyong Petring. Resulta nito, nagkasira-sirang ng bahagi ng seawall. Kaya naman ang MMDA pinanungkala ang proyektong The New Rojas Boulevard Seawall Promenade. Nakasaad dito ang pagsaayos ng nasirang bahagi ng pader at ang pagdaragdag ng isa pang seawall na 10 hanggang 15 metro ang layo sa isa't isa. Bukod sa mas kakayanin daw ng bagong disenyo ang mga hahampas na alon kapag may bagyo, posibleng maging tourist attraction din daw ito. Ang sinusulong na double layer seawall sa Manila Bay, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, kasama po natin live sa studio si MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Good morning po, Chairman. At pag-uusapan namin itong double layered seawall dyan po sa Rojas Boulevard. Okay, so, ibig sabihin, double layered, may mauuna siyang seawall. Ito sasalo muna bago pumunta sa pinaka-Rojas Boulevard. Ganun po ba? Opo, yung existing will be repaired. Tapos meron pang mauunang seawall na magsisilbing unang proteksyon bago makarating po doon sa pangkasalukuyang seawall. Dito ho, may figure na ho tayo magkano magagastos siya man? Ang mag-estimate po nito ay ang DPWH. Sila rin po ang magkukonstruct. Pero yung unang layer po na sinabi nilang kukumpunihin ay 30 million. Oo nga eh. So ang pakay po dito ay magsilbing proteksyon at pangalawa ay maging isang tourist destination din po na magbe-blend doon sa Raha Sulaiman at maging sa Malati Church. Okay, ang advantage ho kasi ng seawall eh syempre ma-minimize yung loss of lives saka doon sa property. Ang disadvantage, medyo mahalo yung mga materialis ho yata nito, Chairman. Ano bang materialis ang gagamitin dito? Mga boulders po yan, tapos siguro yung ibabaw wooden planks, patitibayin po at ang minumungkahi po namin dyan bilang bahagi ng aming urban planning mandate ay concave po yung design. Okay, concave parang ano rin siya, alon, no? Opo, para babalik po yung alon. So minimize yung pressure ng wave papunta ng Rojas Boulevard, sasaluhin niya, so parang hindi na ganun kalakas yung ano niya. At dahil po dito sa pagitan, may tubig din na parang lagoon, wala na po itong current. So kahit tumalon po yung waves dito, wala pong current yung sa gitna, hindi na po ganun kalakas yung sasalpok sa Manila Bay. Manila Bay. Below sea level na ho ba yan? Kasi reclaim ho yan, Chairman, di ba? Hindi po ito. Hindi, yung ditong part na to, sa may CCP area, di ba? May nagsasabi po na ilang centimeters po ang binababa bawat taon, pero magagawan po ng paraan na protektado po yung area. So ito na po ba yung ito na po ba yung napiling gagawin diyan, or meron pa hong plano din ng Public Works and Highways? Yung adjustment po ng sabi po sa akin, pinadala ko kahapon sa opisina ni Secretary Singson. Yung adjustment po kasi yung original proposal, yung first seawall to the second seawall ay 10 meters. Ang sabi po nila baka daw gawin nilang 15 meters. Okay. Medyo sa pakipag-coordinate with Pag-asa din po ba, Chairman? Madadalas po ba yung yung parang storm surge na nangyari sa bagay sa pag-aaral nila? Meron po sinasabing gano'n na mapapadalas po yon at yun nga po kaya kailangan madaliin po ito nang sa gano'n po maprotektahan yung mga properties po dito sa Rojas Boulevard at maging yung heritage po ng Rojas Boulevard. Okay, may time frame mo ba tayo kailan gagawin ito at kailan matatapos? Ang alam ko po tinatapos na po ng DPWH yung plano. Yung pinaka-final. Sana po maumpisahan na. Okay. Sino ho nag-ano ito? Yung gumawa nito? MMDA Planning Office po. Kayo, may departamento nga pala kayo doon. Okay. So, ito pong double layer, pag wala pong storm surge o masamang panahon, ito'y parang yung baywalk, magiging pasyalan din nila. Pasyalan po yan. Pwede po mag-jogging dyan. Mga turista natin, pwede mag-picture taking po siguro dyan. Pamipamilya. Oo, maganda Manila Bay eh. Opo. Oo. At may open sa public, walang bayad. Open po sa public dapat yan. Subalit kayo para merong gate po dapat para hindi naman po lahat 24 oras makapunta sila. So ito mga tulay na to. Opo, may gate po dapat yan. Siguro hanggang alas 5 lang ng hapon, sasara na. Ilan ho bang sukat nito? Yung 10 to 15 meters po yung distance ng dalawang seawall, yung pagitan. So kung magja-jogging po kayo siguro diyan, baka abutin kayo ng mahigit 3 kilometro. Pwede na 'yon. Makaka na ng tiyan 'yon, alis. Okay, so anong time frame? 1 year? Depende na po sa DPWH yan kung ganong kabilis nila gagawin. Sana po mas mabilis. Okay, kamusta ho yung
partisipasyon po, no, samantalay na rin namin dito sa mga nagdaang bagyo ng MMDA. Siyempre, ang Metro Manila rin ho, hindi ho, ika nga nawala sa bagsik ng dalawang Pedring at Kiel na bagyo na yan. So, kamusta na ho ang mga tao natin na yung paglilinis na ginagawa nyo po, tuloy-tuloy pa rin? Ongoing po kami ngayon sa Navotas at nagsa-sandbagging pa ho sa Dampalit sa Malabon. Subalit yung mga rescue teams po namin ay nasa Hagonoy pa ho at Kalumpit. Kasama po yung mga ibang rescue teams ng LGUs ng Calakhang, Maynila. Nag-joint na po kami ng Muntinlupa at nandun din pa, alam ko nandun pa ho ang Marikina Rescue 161 Pasig at Makati. Okay. Chairman, mensahe ho sa publiko. Ito po siguro mga darating na masamang panahon pa. Lagi po tayo makinig sa mga babala ng pag-asa at paghandaan po natin ito. Okay, Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat Ingat kayo. MMDA Chairman, Atty. Francis Tolentino Mangiigan. At yan po ating naging talakayan.